nagsisimula ng umulan. Tapos drawing pa rin ang outing. May isa pa. Aba, galaw-galaw na! Itodo na natin ang Galabieros. Definitely, it's by far the longest lap we'll have ever swam in. Yung texture niya, nakakagigil. Labas mga OA, samahin niyo ako sa extreme sa saya. Nay, dito po! Nay! Nakalimutan nila ang kanilang salamin. At super exciting na biyahe. Sa Batangas. Ang extreme obstacle course na ito sa Tanawan, Batangas, tatalbog at tatumbling ka raw muna bago makarating sa dulo. Ito lang naman ang pinaka-OA sa laki na inflatable park sa buong Pilipinas. Dahil marami kaming nakain ng breakfast, pati brunch, magkakarera na kami ni Lance dito sa pinakamalaking inflatable yata. Giant inflatable dito giant. sa buong Pilipinas na yata. O sige, subukan na natin ito, parts. Ready ka na ba? Alright. Mahaba-habang takbuhan to sa ilalim ng araw. 3, 2, 1, go! Go! Okay lang madapa at tumambling na mala ninja rito dahil malambot naman ang inyong babaksakan. Pero may konting acting na ako niyan. You know, as an OA. Oy, iba na naman. May isa pa. Malapit na ang finish line. Sino kaya ang magwawagi? Thank you. Thank you. If you compare it to, sabihin na natin, an obstacle course na hindi nga inflatable. Winner! Winner siya dahil syempre, hinahanap pa naman dito challenge. May iba't ibang inflatables na swak for the kids, fam at barkada. Kaya ewan ko na lang kung hindi pa extreme ang saya nyo rito habang patalbog-talbog sa mga ito. Ayon sa may-ari, gusto nila sa murang halaga ay ma-experience sa kanilang bisita ang outdoors sa paraan na hindi basta-basta makakalimutan. Kaya talagang OA sa laki ang kanilang mga inflatable. Para naman malamigan ang aming mga napasong paa. Tara let's at magtampisaw sa pinakamahabang infinity pool sa Pilipinas. Isang tumbling lang ito mula sa mga inflatable. Mukhang kailangan ko yata ng diaphragm exercises sa haba ng lap na to. Parang ito na yata yung pinakamahabang pool lap na napuntahan ko. Subukan na natin. Pero hindi nangihisay. Naliligo lang. Sanay na siya. OA sa haba! Ang infinity pool na 450 feet o katumbas ng 3 basketball court. Definitely, it's by far the longest lap we'll have ever swam in. Kapag kasama mga kids, makikita mo sila at hindi sila kakainin ng Taal Lake Monster. For only 549 pesos per person, may day pass ka na para ma-enjoy sa inflatables at sa infinity pool. Ayaw mainitan? Pack na pack sa inyo tong fairy tale castle. At para kang dinala sa future pagpasok ko, ito lang naman ang pinakamalaking immersive theme park sa Pilipinas.
ihanda ang inyong camera bieros dahil pwede niyong pasukin ang 19 immersive rooms nila. Nakakagutom magtatalon at mamasyal, no? Extreme gutom calls for extreme food trip. At pag nasa Batangas, syempre, di pwedeng hindi tikman ang kanilang sikat na lomi. Dumayo kami sa Lipa at nakilala ko si Mami Natalia, ang may-ari ng isa sa pinakasikat na lomihan dito. 2018, 50 years na kami. Congratulations po. At balita po namin, mulat sa pool, kayo mismo gumagawa ng sarili niyong noodles. Lahat, pati yung Ricardo namin mga malabaw, nakikiam kami na yun. Oh. Yung paraan nyo ng paggawa ng noodles, parang medyo, traditional po ba ito? Ano po yung... Hindi sadya yun, iniipit sa kahoy para masarap, para makunat. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung mga ibang lumihan, Ay, hindi, po. makina lang. Makina po sila, no? Pinaghalo-halo muna ang mga sangkap para maging dough at saka ito mamasahin. Ayun. O sa laki ng kanilang rolling pin, kaloka. So it's like a huge rolling pin, parang ganyan, no? Bago mamaya sasakyan niya, at pagka na Sasakyan niya? sasakay siya. Kakabayo, kaya Dati po ba kayo rin mismong sumasakay? yung asawa ko, Ikutin na. Bigat pala nito. Wow. Tapos dito naman sa kabila. Padadaanin ng dough sa machine para magpantay at saka mano-manong hihiwain ang noodles. Sarap po dati. Pal. oh, lalaki. Kasi pag XL po yung... Sige. Tingnan mo. Mas maliit pa po. Malaki pa rin. Yan, yan. Ito yung kapag XL po yung order nila, no? Opo. Okay. Pililit na lang. Dahil may noodles na tayo, kainan na tayo ng hebigat na lomi sa tanawan. Uy, ano? Oh, yan. Pagkain yan? Ito, tunay. Oh, pag tumali ka dapat ganito. Oh, yan. Sarap, diba? Crap. Ba? Uy, nakapit. Basta, Rayda, okay na. Nanakbo ako, dumaan ako dito. Parang gutom kayo. Gutom na gutom, sir. Ay, yan ba yung lomi? Ito, tamo. Lami. Diba? Okay. Gutom. Excuse me, please. Excuse me. Ang tartar na? Ano to? Excuse me. Ah, ang galing nito. Ang laki ng lomi. When in Batangas, ang for the lafang, itong super OA nilang lomi. And the big one! Pang gaano kadaming tao yung hinahanda nating lomi? Bali, ito pong the big one po namin, Lomi, is good for 6 to 10 po. Pero halos kasya na rin po siya sa 12 person lang. 12 people. OA din sa dami ng toppings na ang ilan homemade pa, made with love. Ilagyan po muna natin siya sa bandang gitna po ng 8 Shanghai rolls po. Ano po, hindi po natin kailangan i-chop? Hindi na po. Ah, okay. Bali, So, sa harap lang, parang ganyan. pieces po. To 10 pieces? May hospital bang malapit dito, bro? Oh my God. Hula ko mga 8.4 kilos to. feeling ko lang, I mean. Check natin. Ay, mali. 8.39. Parang buhat-buhat ko lang yung aking newborn. Hebigat sa lomi at toppings. Ang binibenta nilang higanting lomi, sarili nilang recipe ha. Kaya ni Ern?
ang higanting lomi para sa malalakas kumain. Pangmalakasan din ng mga astig na kababaihan ng Tanawan, Batangas. Hindi na lang sila pang gawaing bahay. Pangkarera rin. May sarili tayong kababaihan kayak race dito sa BND kasama ang Team Lofe at Team Amelie. Ready na ho ba kayo? Ready na! Ready na ho ba kayo? Ready! Sakay na ho na natin yan sa kayak. Alright, 3, 2, 1, go! Aba, sabay-sabay nga talaga sila magsagwan. Left side lahat, right side lahat. Left side lahat, right side lahat. Pero ngayon, medyo iba na. Kanya-kanya na sila. Ayun, nakaikot na kagad ang Team Lofe. Ang lolofet talaga nila. Teka, saan po kayo pupunta mga te? Nay! Nakalimutan nila ang kanilang salamin. Papunta po Tagaytay ang Team Amelie. Wow! Look at that. Hard work pays off. Miss Lorna! Yung 30 minutes na yun, parang 30,000 hours of training. At ang nagwagi, Team Lofe! O Team Aleli, andyan na pala kayo. Welcome back from Tagaytay. Sino mag-aakala ang mga bidang taga-sagwa na ito? Hindi talaga mga atleta. Mga wonder nanays pala. Napakahalaga na merong ibang outlet ang isang nanay. Kasi minsan sa bahay, pag ikaw'y walang ginagawa at laging iyon na lamang, maglilinis, maglalaba, mag-aalaga ng mga bata, magluluto, syempre mabuburyong ang isang nanay. Kaya tuwing Marso kung kailang ipinagdiriwan ang Women's Month, ginaganap ang isang Women's Mini Olympics para sa mga ilaw ng tahanan dito sa Tanawan. Para ma-enjoy din nila ang kanilang sarili bilang isang babae at maipakita ang kanilang kakayanan sa mga larangan ng mga palaro. Siyempre, papayag ba tayong hindi subukan yarn? Mainit man ang sikat ng araw. Enjoy naman tayo sa ating exercise at katahimikan sa gitna ng laot. Kung tigasin ng mga nanay dito sa Tanawan, yun naman yung kinalambot ng tapa nila rito. Ang mga ito raw kasi, matagal nang pinupukpok. Ay, yung tapa po masarap po, manamis-namis po siya. Malambot din po, parang nagme-melt po siya sa mouth. Sa kainang ito sa may Baywalk area nagaganap ang pagpupukpok ng tapa. Ginagawa raw ito para ma-achieve ang extreme na lambot nito. Pinupukpok po namin siya to tenderize na din po yung meat. Pagkapukpok po namin nung tapa is minamarinate po namin siya sa aming timpla overnight. Ang kanilang super soft tapa, pinasarap pa lalo ng sisig. Nag-come up kami sa dish na yan kasi sa mga customer namin, parang nahihirapan silang pumili. Nag-come up kami na 2 dish sa isang bowl. Doon sa sisig, nagka-complement po siya doon sa lasa ng tapa na may pagka-saltiness po. Kaya napaka-perfect po ng kombinasyon nilang dalawa. Ang presyo, hindi kayo manlalambot, biheros. 150 pesos ang kada order niyan. Suwak sa bulsa yarn. Bukod sa tapa, specialty din ng mga Batanggenyo ang tulingan. Pero ang tulingang Batangas, hindi na lang sinaing. Ginagawa na ring pasta. Ang hotel na ito, bida ang tulingan pasta sa kanilang mga bisita. Isda siya, so talagang may fishy taste, no? But usually naman yung ganitong luto ng tulingan talaga may sa lansa, pero di ba, yung alam na natin yun yung isa sa mga traits na nakasanayan ng tao at yun yung binabalik-balikan nila kapag kumakain sila ng tulingan. Meron tayong very traditional Filipino, biglang nilagyan mo ng konting Italian. So, may ganun, may ganun. Kapag busog na, hindi ba't masarap humilata at matulog? Meron silang mga kwartong good for solo, couple at kahit buong pamilya pa ang bitbit.
kasyang-kasya lahat. Kung may simbolo ang extreme na katapangan ng mga Batanggenyo, ano pa nga ba kundi ang kanilang balisong? Tara, side trip muna tayo sa bahay ng Taal. Pakita ulit natin yung mga iba't ibang klaseng balisong na ginagawa nyo at binibenta nyo dito. Siguro, simulan na natin sa pinakamaliit at papunta tayo sa pinakamalaki. Pwede. Sige po. O ito yung aming pinakamaliit na balisong. Para saan po yung pinakamalita na balisong na yan? Pang tanggal po ng pimple? Pang tanggal ng dumi sa... Bali pang ano lang to, yung pang akit sa mga ating mga Parikano na pag nakikita nila ay talaga naman sila ay natutuwa rin. Kapag nakikita dahil ito yung pinakamaliit naming balisong na lumabas dito sa Baryo Balisong. Sa Baryo Balisong. Okay, at pwedeng maging keychain rin siguro yan or whatever, ano po? Opo. Ganyan po hugis ng mismong blade. Ano pong ibig sabihin niya? Yan po ang tinatawag po natin na Chris. Chris. Opo. Siguro naman sir, ito na yung pinakamalaking balisong na meron kayo. Bale, sir, hindi po ito yung pinakamalaki. Kung saan po, ito po yung kanyang anak pa lang. Ito na nga yung pinakamalaking balisong siguro, no? Oo, bale yan ang pinakamatandang balisong dito. Siguro nasa 35 years na yan. Ano pong tawag nga dito? Ito yung pinaka-lock niya. Pinaka-lock, okay. Parang sa balisong din yung mga naka-display namin. Ang bigat! Pag nakahiga ako, ako 6-footer ako eh. So, siguro, Adventure ang habol kahit pa tag-ulan na? Side trip muna tayo sa bayan ng Balete. Takbo lang sa park na ito dahil tiyak mafo-fall ka raw. 3, 2, 1! Literal na, mafo-fall sa taas na kanilang zipline. Pwede rin mag-wall climbing at mag-rappelling. Meron din silang archery lane at bikes na pwede ring subukan. Paano kung mamangka sa paligid ng bulkan? G ba kayo? Natatanaw natin ang Taal Volcano mula sa Tagaytay. Bago pa man pumutok ang bulkan noong 2020, horseback riding ang uso para maikot ang paligid ng Taal Volcano. Pero ngayon, medyo sumakses na tayo in life. Para mas sumakses tayo sa water activities, dagdagan ba natin? Side trip muna tayo sa Batangas City. Ino-offer ng resort na ito ang kanilang rainbow slide na may habang 10 meters at babagsak diretso sa dagat. Para sa mas OA na adventure, meron silang flying fish na talagang paliliparin ka sa saya. Ka-OA yan sa Batangas ang usapan. Aba syempre, bibida rin ng OA sa lambot nilang bulalo. Tender test. Uy. 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 Punta muna tayong Padre Garcia. Ang aming pong pinagmamalaki sa Batangas, lalo na po dito sa Padre Garcia, ay ang aming goto at ang bulalo. Dahil dito po, alam na po natin na mag-press po dito ang karne. Dahil nandito po sa amin ang isang pinakamalaking auction market. Mula sa mga farm, dinadala at ibinibenta ang mga alagang baka sa bakahan o doon sa tinatawag na auction market ng mga livestock market dito sa Batangas. 1952 pa nang magsimula ang sistema ng pagbebenta ng mga hayop dito sa Padre Garcia na tinaguri ang Cattle Capital of the Philippines. Mula sa bakahan, maaari na itong idiretso sa pamilihan para ibenta ang bawat parte nito. Super lambot!
Sobrang the best. Dahil hirit bago magtag-ulan ang peg natin ngayon, kailangan natin ng energy. Sagutan ng tanawan ng cravings natin sa matamis. Kakaiba raw ang bibingka rito sa tanawan. Bibingka o leche flan? Yung true. Double fold mo na yung electric fan! Uy! Stay ako! Ano naman pakulo yan? Hindi ka ba nainitan dyan? Hindi. Bakit? Ikaw nainita ka? Init na ako. Sus. Kanina pa. Ako lamig na lamig ako lang. Bakit? Bakit? Dahil iniisip ko malapit na ang December. Malapit na ang Christmas. Kapag malapit na yung Christmas, malapit na ako makatikim ng bibingka. 6 na buwan pa bago magpasko, ah. Aga mo namang iniisip yan. Ay, hindi man pa ba? Tagal pa pala noon! Gusto ko na ng bibingka eh! Bibingka! Gusto ko ng bibingka! Gusto ko na ng bibingka! Ang init na nga walang init! Alam mo, Mina, balita ako meron doon sa kabilang kanto gumagawa ng bibingka. Tara na tayo. Isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa at nagbebenta ng bibingkang ito, ang Maginang Luz at Florence. Para masatisfy ang ating bibingka cravings, paghahaluin lang ang giniling na bigas at gatas. Lahat po yung ano. Hindi Ay, hindi pala. sugar po. Sugar. Sino po akong makikinig? Lahat po sugar. lahat po ng Sorry, sugar. sorry. Opo. Tapos yung egg po, i-crack po muna natin po. Yan. Tapos saan po natin ilalagay? Diyan na rin. Dito na po. Pwedeng dito na rin. Ang gulo ko. Sige po. Ano ba talaga Florence at Mami Luz? Pagkatapos ilagay ang 2 itlog sa mixture, isunod na ang tubig. Dito ako maghihugas ng kaay. Hindi po, wag po. Kasama po yan dito. Ayan. Haluing maigi at saka isalin sa tulyasi. At para sumakses ang inyong bibingka, may teknik pala ang paghahalo nito. So dapat constant steering, no po? Yes po. Side. Middle. Yan. So, gaano katagal na po ang aling miding? Opo. 52 years na po, sir. 52 years! Opo. Yes po. Wow! At bibingka ho talaga yung unang produkto nyo? Ang una po namin product po ay sinukmane. Yun po yung talagang tinitinda ng lola ko po nung time na yon. Bukod sa bibingka at sinukmani, iba't ibang kakanin na rin ang tinitinda nila. Bilang 2nd at 3rd generation, ginagamit rin ni na Mami Luz at Florence ang original recipe ni Lola Miding na may konting pagbabago para makasabay sa panlasa ng kanilang mga suki ngayon. Arm workout pala talaga ito dahil anlihalo ang ganap dito, biyeros. Bawal kasing masunog at dumikit sa lutuan ang ating mixture. Pagkatapos ng matyagang paghahalo, ready na ang ating bibingka para isalin sa baking tray. Ipa-flat nyo lang Flat po lang. siya. So spread it. Opo, Opo, yan. spread it. Parang Yan. pate. Tapos lagyan nyo siya ng konting margarine. Inaatake ako ng pagiging perfectionist ko, ha? Teka nga. 12 inches. Pwede nang ma-extra sa Pasko at bagong taon. Okay, meron na po ako mapapasukan. Yes, sir. Kapag na-kick out ako. Ibe-bake na po Ibe-bake siya. na po natin? Yes. Ah, po, okay. opo. 30 minutes po. Parang siyang hindi bibingka. Yung texture niya, which I kinda like. For me, hindi leche flan eh. Yung texture niya, para sa akin, ang texture niya parang inutak. May ganun. Pero yung inutak mas may jelly. I guess sa gitna nga ng leche flan, pati inutak. At hindi siya matamis. May texture siya na nakakagigil. Dayo tayo sa bayan ng Calatagan, Batangas. Kami po ang naatasan na kami ang mag-alaga ng artificial reef na po yan. Ang mga turista na gustong mag-dive, doon lang po kayo pupunta sa aming tourism
Sila po ang nakakaalam kung saan kayo pupunta. Siyempre, binisita natin ang kanilang dive spot. Ito ang Underground Hermits of Calatagan. Mga patong-patong na bloke ng semento na umaabot sa 18 feet ang taas. Yung sitwasyon niya dati, buhanginan lang siya. Ngayon, nung italaga na yung pagsasagawa ng artificial reef, unti-unti nang nagkaroon ng pamahian ang mga isda. So nakikita mo, dun sa cube na yon may butas, tapos makikita mo may mga isda din na nakatira. So at least, nagawa nila yung kanilang objective, which was to create artificial homes na naging real homes na actually for the fishes. Salamat. Kahit tag-init o palapit na ang tag-ulan, dapat on the go pa rin to do the extreme. Adventure man o surfer, sayang paandar. Sure na ang pinagbumulan, ang makabuluhang kultura ng isang lugar. Kaya kung sa Batangas man mapadpad, sure din hindi tayo maubusan beros.